Welcome to JIL May Kawayan Chapter, Sunday Worship Services, Main Church, located at Esperanza Mall, Barangay Calvario, led by Church Pastor Diwani Magaling Oliva. First service, 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Second service, 10 a.m. to 12 noon. And now, to give us the Word of God, she's the Education Department Head and one of the church management team of JIL May Kawayan. Let's give her a God bless you welcome, Sister Rona Oliva. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Minsan pa nga po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay, ang pinaka-the best na palakpak na kaya nating i-offer sa ating Lord. Amen and amen. Naniniwala po ako ngayong umagang ito, God will do the great things. Amen po ba? Amen. At naniniwala po ako na ngayong umaga pong ito ay hindi sinadyang nagising kayo para po tayo po ay pumunta sa sambahang ito at muling makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So ngayon po, ayan, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang ating pong month of May theme is about Tsikenu. Tama po ba? So, meaning, the Lord our righteousness. And, basahin ko lamang po yung holding verse na ibinigay po sa atin in Jeremiah 23 verse 6. In His days, Judah will be saved and Israel will live in safety. This is the name by which He will be called the Lord our righteous Savior. Ayan. So, sa buong month of May po, and this is the last week of the May, tama po ba? So, ngayon po ay pag-aaralan natin ang pagiging matuwid ng ating Diyos. I remember po na sinabi po ng ating spiritual director na si Brother Eddie Villanueva, magiging okay ang bansang Pilipinas kung ang mamumuno po ay isang taong matuwid, isang taong righteous. Tama po ba? Hindi po ako nagkakamali, kaya po siya tumakbo dahil naniniwala po siya na kapag ang isang taong matuwid ang nalagay sa ating pamahalaan, ay ito po ay magiging maayos ang ating bansa. At ngayon po, pag-aaralan po natin, paano po ba tayo mamumuhay into righteousness? Paano po ba natin mabibigyan ng justification ang salitang righteousness? Amen po ba? At ngayon pong umagang ito, sama-sama po nating pag-aralan ang akin pong pinamagatang turo na it's all about pursue righteousness. Pakisabi nga po sa inyong katabi, pursue righteousness. Ayan. So sabi po sa 1 Timothy 6 verse 11, sa NLT version po ito, but you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life along with faith, love, perseverance, and gentleness. Sige po, sandali lamang po tayong pumikit at yumuko. Manalangin po tayo sa ating Lord. Lord, maraming salamat po sa umaga pong itong ipinagkaloob mo sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na kami po'y handang matuto. Kami po, Panginoon, ay handang muling maturuan, Panginoon, ngayong umaga pong ito kung paano mamuhay sa matuwid na pamumuhay, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na patuloy na mangusap ka. Patuloy, O Diyos, na hinihiling ko ang iyong presensya ngayong umaga pong ito. At ako, Panginoon, na iyong gagamitin, malayo sa'yo, wala po akong magagawa. Kaya naman po, ngayong umaga pong ito, we truly acknowledge your presence in our midst, O God, and continue to be upon us. Continue to talk in each and every one of us, Panginoon, at patuloy na ikaw ang makita sa aming mga buhay sa umaga pong ito. Salamat po. We entrust to you everything. In Jesus' name, amen. Ayan. So, minsan po, sa 1 Timothy 6 verse 11, ang sabi po ni Apostle Paul kay Timothy, you are a man of God. So you run from all these evil things and pursue righteousness and have a godly life. Ano po kaya ang ibig sabihin ng ating binasa? Ano po kaya ang ibig sabihin ng salitang, let us pursue righteousness? Ano po kaya ang ibig sabihin ng have a godly life? Ano po ang Tagalog ng let us pursue a righteous life and have a godly life? Sabi po ito, tayo po ay mamuhay sa matuwid ng pamumuhay at tayo po ay patuloy na mamuhay sa pagkakaroon po ng takot sa ating Diyos. Amen po ba? At ngayon po, pag-aaralan po natin, paano po kaya tayo mamumuhay into righteousness? Hindi po sapat na sabihin, sister, kailangan ba maging perfecto ako? Para sabihin lumalakad ako sa matuwid na landasin.
Sister, kailangan ba maging every Sunday nandito ako sa church para masabing righteous person ako? Ngayon po, bago natin sagutin ang lahat ng mga katanungang iyan, tayo po muna ay magde-define ng salitang righteousness. Amen? Amen po ba doon? So, dalawa po ang definition na gusto ko pong ibigay sa ating kalagitnaan ngayong umaga pong ito. Ang una po ay ang talamak na ginagamit natin bilang mga estudyante, ang dictionary. So, sabi po sa Merriam-Webster, ayan, what is righteousness? Righteousness is a morally good following religious or moral laws. Sabi po dyan, morally good. Ibig sabihin, way back po ni nag-aaral pa tayo, nung tayo po ay mga estudyante pa, meron po tayong GMRC. Natatandaan po ba natin? Ano po ibig sabihin ng GMRC? Good manners and right conduct. So ngayon po, sabi being righteous pala is having a good moral. Tama po ba? And following our religious laws or what? A moral laws. Pero tingnan po natin ang ibig sabihin ng salitang righteousness in a biblical definition. Ayan, sabi po dyan, righteousness is the state of moral perfection required by God to enter heaven. Napakabigat po. Sabi po dyan, ulitin po natin, righteousness is the state of moral perfection. Take note of the word perfection, required by God to enter heaven. So kung ating pong titingnan at pag-aaralan ang kahulugan ng righteousness sa dictionary definition o sa ating pong pakakahulugan sa ating buhay, madali lamang pong sundin. Tama po ba? Balik po tayo sa dictionary definition. Sabi po dyan, morally good. Mamuhay ka ng maganda ang moral mo. Tama na maganda ang integridad mo. Mamuhay ka ng matuwid. Tama po. Matatawag po tayong righteous person. Pero ano pong sinabi sa biblical foundation po natin? Sa biblical definition po natin. Ang sabi po dyan, moral perfection. Moral perfection, meron pa po. Bukod sa moral perfection, it is required by God. So required po pala sa atin ng Lord ang mamuhay ng matuwid. Pakisabi nga po sa katabi mo, required ni God na mamuhay ka ng matuwid. Amen po ba? Required po ng ating Lord. At sabi po dyan, para po tayo po ay makapasok sa langit. To enter heaven. Amen po ba? So pag-aaralan po natin, sister, ano bang ibig sabihin mo? Parang nalilito naman ako. Parang sabi mo nung una, napakadali lang maging righteous. Mamuhay ka lang ng matuwid. Mamuhay ka lang na may paggalang. Mamuhay ka lang na may pagmamahal. Sumunod ka lang sa batas. Righteous ka na. Yes, opo. Pero ngayong umaga pong ito, sabay-sabay po nating pag-aralan at namnamin ang salitang righteousness sa pinaka mas malalim pong definition. Amen po ba? Ready po ba tayo dito? Amen. Sabi po dito, required daw po tayo mamuhay into righteousness. Ngunit, ito po, sabi po sa Romans 3 verse 20, therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law, rather through the law, we become conscious of our sin. Sabi po, no one will be declared. No one will be able to declare righteous person. Kahit po pala namumuhay tayo into good moral. Kahit po pala sumusunod tayo sa batas ng ating bansa, sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, still, we are not righteous. Sabi po sa Romans 3 verse 20. Sabi po dyan, we are not righteous. Bakit po? Hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Lord. Bakit po? Pag-aralan po natin. Ano po yung unang reason? Sabi po dito, dahil tayo po ay mga makasalanang tao. Amen po ba? Tayo po ay makasalanang tao. Noong unang panahon pa man po, nang kinreate ni God si Eve and si Adam, tayo po ay nagmana ng kasalanan dahil tinalikdan nila ang utos ng Lord. Sabi po ng Lord, libutin niyo ang buong Eden. Sa inyong lahat, pagmamayari niyo lahat, pero wag lang ang puno na iyon. Pero ano pong ginawa ni Eve at ni Adam? Ginawa po nila. Kumain po sila. Nagkaroon na po tayo ng kasalanan. Ito po ay namana natin. That's why we are not righteous in God's sight. Amen po ba? Kaya po hindi tayo karapat-dapat. Wala pong matuwid sa atin ngayong umaga pong ito. Wala pong matuwid sa atin lahat. Amen po. Pangalawa po, na nakita po natin kung bakit hindi tayo righteous sa paningin ni God. Pangalawa po, ang pagkalimot po ng 10 Commandments.
Honest to goodness, sino po sa atin dito nakakabisado ng 10 Commandments? Sa Exodus 20 verse 1 to 20 po natin matatagpuan ito. Pero sabi nga po, 10 Commandments, sister, parang napakahirap namang kabisaduhin yan at sa pamuhay mo. Nireduce na nga po into 2 eh. Tama po ba? 2 na lang ang utos ng Lord. Tama po? Mahalin mo ang Diyos na higit sa buhay mo at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nagagawa po kaya natin ito? Oo, sister, every Sunday, kaya nga mahal ko ang Lord eh. Kaya ako nandito. Kaya ako nakaupo sa silyang ito kasi mahal ko ang Lord. Oo, sister, kapag nga may lumihingin tulong sa akin ng nanay at tatay ko, tinutulungan ko eh. Kasi mahal ko sila. Eh paano naman po kung ibang tao po ang humihingi ng tulong sa atin? Paano naman po kapag nire-require na ng Lord, anak, maglingkod ka na sa akin. Hindi sapat na nakaupo ka lang dyan. Gamitin mo ang buhay mo. Kaya po tayo hindi righteous sa paningin ng ating Diyos. Nakikita po ba natin yung logic? Nakikita po ba natin ang logic? Sabi po, our Lord is a Lord of righteousness. So tayo, paano tayo magiging righteous sa paningin ni God kung hindi tayo karapat-dapat? Sabi po dito, napakabuti po ng ating Lord. Amen po ba? Naniniwala po at nananampalataya na tayo po ay mahal ng Lord. Mahal po tayo ni God. Sabihin nyo nga po, God loves me. Amen. Mahal po tayo ni God. At naniniwala po ako na in every iniquities ng buhay po natin, in every flaws po ng buhay natin, naniniwala po akong God is a God of chances. Amen po ba? Amen. At sabi po dyan, paano po tayo naging karapat-dapat sa paningin ng ating Diyos? In 2 Corinthians 5 verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Sino po ang ipinadala ni God the Father? Si Jesus. Jesus died on the cross of the Calvary for what? Para po akuin ang ating mga kasalanan. Para po tubusin ang ating mga kasalanan. Sabi nga po, di ba, for it is done. It is finished. Tapos na po. Kaya po ngayong umagang ito, tayo po ay malaya at karapat-dapat na natawaging righteous people of God. Amen po ba? Kasi tayo po ay pinawalang sala na ng ating Diyos. Tayo po ay ginawa niyang karapat-dapat. Tayo po ay kanyang minarapat na. Amen po ba? Nakakatuwa pong isipin na si Jesus Christ ay nagbayad ng kanyang buhay para po sa ating mga kasalanan. Ito pong mga aking sinasabi ay pawang mga introduction lamang. Para po mas makita natin kung ano nga po ba ang kahalagahan ng pagiging righteous. Kung paano nga po ba mamuhay ng pagiging righteous. Or paano mabuhay ng matuwid. Sabi po dito, ang Diyos sa langit, ibinigay niya ang kanyang anak para tayo mismo ay maging malaya. Tayo mismo ay lumaya sa mga kasalanang ating namana. Tayo mismo ay mabigyan ng chances para maglingkod sa ating Lord. Amen po ba doon? And truly, God really loves us. Amen po ba? Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos. Sabi po dito, ano po ang malaking challenge para po sa atin? Ngayon po na alam na po natin na minarapat tayo ng Lord para mamuhay into righteousness. Ano po ang challenge sa atin? Sabi po sa holding verse natin, let us pursue righteousness and have a godly life. Amen po ba? Let us pursue righteousness. Sabi po, sapat na po ba? Sapat na po ba para sabihin mo na, sister, pinupursu ko ang righteousness. Bakit? Kasi nandito ako every Sunday. Kasi nagtataas ako ng kamay sa ating Lord. Kasi nag-worship ako. Kasi every gawain sa church, present ako. Sapat na po ba iyan? Tanungin po natin sarili natin, sapat na po ba iyan? Sapat na po ba na binibigay mo lang ang tithes mo? Sometimes hindi pa sapat, na may kulang pa. Amen po ba? Ngayon po, pag-aralan po natin kung paano po tayo mamumuhay. Kung paano po natin mapapanatiling mamuhay into righteousness. Amen po ba? So number 1, meron lamang po akong 5 pointers. Ayan. So sabi po dito, we can pursue righteousness by, number 1, selfless heart. Pakiulit nga po, selfless heart. Pag sinabi po ang selfless heart, ito po ay matatagpuan sa Luke 10:30 verse 37.
Alam ko pong alam na natin ng talamak na talamak po ang Bible verse pong ito. Ito po ay it talks about the Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan. Konting paraphrasing lamang po. Nung minsan pong nagdumaan ang isang Hudyo, isang Jewish, ay inatake po siya ng mga masamang loob. Una pong pumunta or unang dumating at naparaan doon ay isang priest. Pero ano pong ginawa niya? Passed by. Naku, baka madamay ako sa taong ito. Baka ako mapagbintangan. Lalayo na lang ako. Pangalawa, sino po yung sumunod na dumaan or dumating? Ang Levite po o ang tempo or assistant na namamahala sa isang templo. Ano pong sinabi niya? Ganon din po ang sinabi niya. Naku, baka ako yung madamay. Naku, baka ako yung masisi. Naku, baka ganito. Naku, baka ganyan. Ano pong ginawa niya? Umalis po siya. Inayaan po niya ang isang Jewish na nasaktan, isang taong nasaktan at halos hindi na makatayo sa sobrang pagkakabugbog. Ngayon po, sino po ang huling dumaan? The Good Samaritan. Ang isa pong Samaritano. Ano pong ginawa niya? Hindi lamang po niya binigyan ng first aid. Tingnan po natin. Hindi lamang po niya binigyan ng first aid. Ito po ay kanyang dinala pa sa isang inn or sa isang bahay. At ito po ay inalagaan niya ng buong araw. At hindi pa po sapat yon. Ipinagkatiwala pa po siya sa may-ari ng isang inn. Amen po ba? Selfless heart. Ibig sabihin, hindi mo iisipin kung ikaw ay madadamay sa gulo ng taong ito. Hindi mo iisipin kung ikaw o kung ano yung magiging kapalit. Amen po ba? Hindi mo iisipin, tutulungan ko tong taong to. Inisip po kaya ng isang Samaritano ito? Tutulungan ko tong taong to, mukhang mayaman. Kaya siguro siya na disgrasya kasi hinold up siya. O kaya kasi ganito siya. Kasi isang mayaman. So kapag tinulungan ko siya, babayaran niya ako ng malaki. No. Hindi po niya inisip, hindi po siya after sa reward, hindi po siya after sa mga sasabihin ng mga tao. Kung tutuusin nga po, ang Jewish po ay isa rin sa mga kinatatakutan nila. Amen po ba? Kaya ayaw nilang tulungan ng taong ito. Pero dahil ang Good Samaritan ay dumaan at meron siyang selfless heart, ito po ay tinulungan niya. Ito po ay isang example ng pagiging isang righteous. No matter what happened, kahit anong maging kapalit, madamay man ako, masita man ako, mapagalitan man ako, gagawin ko to para sa Lord. Amen po ba? Kahit po sa church natin, umatan ako at hindi, mapansin ako at hindi, magsisimba ako para kay God. Amen po ba? Mapansin man ako ng life group leader ko, or hindi man ako makapagsalita sa life group namin, magsisimba ako. Pupunta ako sa church para kay Lord. Amen po ba? Selfless heart. Isa po yan sa pagiging isang matuwid na tao. Pagkakaroon po ng isang puso na hindi sarili mo ang iniisip mo. Amen po ba? At naniniwala po ako na having a selfless heart ay nagiging katumbas po ito ng isang napakalaking ngiti sa kalangitan sa Lord. Amen po ba? Kasi naniniwala po ako na kapag tayo po ay nagmamahalan, hindi po natin iniisip ang kapangitan ng isang tao. Naniniwala po ako na natutuwa po ang Lord. Amen po ba? Hindi sapat na kung ano ang meron siya physically. Hindi sapat na, eto kasi siya sister kasi ganito siya kasi ganyan siya. Kasi ang sungit niya, ayoko sa kanya. No. Kapatid mo siya. Magkakapatid tayo sa Panginoon. At naniniwala po ako na kapag tayo po ay nagmahalan at nagintindihan sa bawat isa, ang Lord po ay unang magiging masaya. Amen po ba? Kasi tayo po ay isang body lamang. I remember po nung una kong turo dito sa atin po sa church, nung PDL pa po, tinuro ko po is we are one family. At naniniwala po ako na ang Lord po ang naglagay at nagdala sa atin dito sa JL May Kawayan. Amen po ba? Kaya po tayo po ay magmahalan. Tayo po ay magkaroon ng isang selfless heart. Naunawain natin yung isang tao. Kung hindi ka man niya napansin, okay lang. Kung hindi ka man niya na-appreciate, okay lang. Kung hindi ka man nakamayan ng usherette natin or ng mga pastors natin, okay lang. Pumupunta ka dito para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Next po, number 2. Having a heavenly mindset. Having a heavenly mindset. In Matthew 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Napakatalamak na verse na po.
Ako po, way back po, nung bata pa po ako, lagi ko pong sinasabi yung verse na yan. Matthew 6:33. Pero minsan po, nawawala ang salitang righteousness. Tama po ba? Sabi po dyan, minsan ang kinukote na lang natin, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Nawala po yung salitang righteousness. Pero bago po, sabi po, unahin natin ang kaharian ng Lord at ang righteousness at ang pamumuhay ng matuwid, and everything will be added unto us. Heavenly mindset. Kung hindi po sapat yung budget natin kapag pumunta sa church, heavenly mindset, God will give me everything that I will need. God will supply all my need. God will provide. Amen po ba? Kung tayo po sa puso natin, nagpunta tayo sa church, nang basag ang puso natin, heavenly mindset, alam ko na pagagalingin ako ng Lord. Amen po ba? Kung pumunta po tayo sa church natin na hindi po maayos na iniwanan natin sa bahay, na nagkagulo po, heavenly mindset, alam ko na magiging maayos ang lahat. Amen po ba? For God is a God of righteousness. Amen. For God is a God of righteousness. At tayo po ay minarapat ng Lord na mamuhay into righteousness. Amen po ba? Heavenly mindset. Kung may mga pagsubok man po tayo sa buhay na hindi natin naiintindihan, heavenly mindset. Paulit-ulit po natin isipin. Alam ko na pag dumating ako sa langit, alam ko na kapag dinamnam ko ang presensya ng Lord, more than enough pa ang makasusumpungan ko. Amen po ba? Bakit po? Kasi tayo po ay nasa pagmamahal at presensya ng Lord. Amen po? Hindi lang po every Sunday. Hindi lang po every Sunday na dapat heavenly mindset ka. Dapat po every day of your life. Amen po ba? Amen po ba? I-check po natin. I-check po natin yung buhay natin. I-check po natin yung puso natin. Baka mamaya po may maling motibo na po tayo sa pagpunta sa church. Baka mamaya inaabangan natin yung taong may utang sa atin. Magbabayad din ngayon eh. Sabi niya magkita kami sa church. Yun po ba isang heavenly mindset? Dapat po pag sinabing heavenly mindset, nakafocus tayo kay God. Sabi nga po, have faith. Tiwala lang. Amen po ba? Tiwala sa Diyos. Alam niyo po, lahat ng bagay napakadaling kuhanin. Lahat ng bagay napakadaling marating. Kung tayo po ay mananampalataya at mananatili sa ating Lord. Amen po? Dahil sabi nga po sa verse 4, nothing is impossible in our God. Nothing is impossible to God. Amen po ba? And having a heavenly mindset is the one factor para po tayo ay maging righteous person. Para po tayo ay mamuhay sa pagiging matuwid na tao. Amen po ba? Pangatlo po, having a real sacrifice. Sabi po dyan, having a real sacrifice. Pag po sinabing sacrifice, sino po sa character ng Bible ang una po nating nakikita or una po nating naaalala? Sino po? Si Abraham. Tama po. Sabi po sa Genesis 22 verse 9, Abraham offered Isaac. Amen po ba? Na napakabigat na pag-o-offer. Ilang beses na po nating pinag-aralan o dinaanan ang verse na ito, pero ano po ang ibigat po nito? Ibig sabihin po pala, kapag natuto kang magsakripisyo, totohanang pagsasakripisyo, ikaw po ay namumuhay ng righteous. Kapag ba sinabi ng Lord na maglingkod ka anak, gawan mo ng paraan kahit nagtatrabaho ka. Gawan mo ng paraan para makapaglingkod sa akin. Gagawin mo ba? Gagawin mo ba? Hindi, Lord, okay na ako. Every Sunday nandito ako nakaupo. Hindi, Lord, okay na ako. Every life group namin, nakakapag-share naman ako eh. Or marami tayong mga excuses kay God. Ako po, napakataas po ng saludo ko sa ating pong mga outreach coordinators. Bakit po? Hindi po sila mga dalaga. Hindi po sila mga binata. Sila po ay may mga asawa na and still they're working for their family. Pero ano pong ginagawa nila? God is giving them the burden to reach out all barangays here in Maykawayan. Hindi dahil gusto lang nila. Hindi dahil utos lang ni Pastora Diwani. Hindi dahil required sa region. Hindi po. Dahil meron po silang puso na handang magsakripisyo. Amen po ba? Napakataas po ng saludo ko sa ating mga CMT, sa church management team. Bakit po? Inaabot na po sila
ng madaling araw para lang mag-meetings para sa ikaayos ng buong iglesia ng JIL May Kawayan. Alam niyo po, napakadali pong sabihin sakripisyo. Pero ito po ay isang napakabigat na salita. Amen po ba? Si Sister Rona po, ang dami ko na pong sinakripisyo. Talaga, no? Ang dami, no? Ang dami ko pong sinakripisyo. At isa po sa mga sinasabi ko po na napakalaking sakripisyo ko po ay nung ako po ay maging KKB head before. Na sa bayan po yun. College na ako, head pa ako. At the same time po, tinitrain po ako bilang education department head. Nakakatuwa pong isipin na, sabi nga po ni Pastora Diwani, hindi ko po ito makakalimutan. Ang sabi po ni Pastora Diwani, wala kang ibinigay sa Diyos na hindi niya ibinigay ulit sa'yo. Amen po ba? Kung nagbigay ka ng lakas, ibabalik ng Lord yan. More than enough. Kung nagbigay ka ng oras at panahon, ibabalik sa'yo ng Lord yan. Amen po ba? Dahil ang Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Hindi siya papayag na ikaw lang yung may sakripisyo. Amen po ba? Pero ang tanong, ang pagsasakripisyo po bang iyan ay galing sa puso? O ang pagsasakripisyo po iyan ay pakitang tao lamang? Amen po ba? Tingnan po natin ang motibo ng puso ng buhay ng bawat isa. Pansinin po natin. Ako po, naniniwala po ako't nananampalataya na lahat po ng sakripisyo natin ay hindi po nawawala ng sa paningin ng ating Lord. Amen po ba? At naniniwala po ako't nananampalataya na ang ginagawa po natin every Sunday na pagpunta sa ating church ay hindi po nawawala ng saysay. Amen po ba? Amen. Lalo na po sa ating mga kabataan, gigising ka ng umaga, di ba? Kung tutusin, pwede namang 10 o'clock ka gumising. Pero dahil mahal mo ang Lord, dahil handa ka magsakripisyo, you are here. Amen po ba? Sige nga po, congratulate nyo ang inyong mga katabi. Ayan, congratulations kapatid. Congratulations sister and brother. Dahil tayo po ay handang magsakripisyo para sa ating Lord. Amen po ba? Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Diyos. Next po, number 4. Sabi po sa number 4, having a true commitment. Pakisabi nga po, commitment. Commitment. Sino po dito ang mag-asawa na? They are committed to each other. Sino po ang may mga beloved na? They are committed to each other. Ganon din po ang pagmamahal natin sa ating Lord. Kailangan po committed na tayo. Pakisabi nga po sa kanila, committed ka ba? Committed po ba tayo sa pagmamahal natin sa God? Sa Book of Nehemiah po, nakakatuwang isipin na si Nehemiah po from the start, pinag-aralan po kasi namin ito sa Don Watch way back before nung nasa FM po kami. At nagkaroon po ako ng chance na makapag-share ng Book of Nehemiah. Sabi po sa Book of Nehemiah, ang dami po niyang naging challenge sa buhay. Amen po ba? Ano po yung muli niyang binuo? Wall of Jerusalem. Amen po ba? Ito po ay naging isang malaking challenge sa kanya, ang buuin ulit ang muog. Di ba po? Ano po una niyang ginawa? Siya po ay nanalangin. Siya po ay nag-fasting. Siya po ay committed na manalangin dahil gusto po niyang mabuo ulit ang muog ng Jerusalem. Dahil kapag po hindi nabuo yun, marami na pong pwedeng sumalakay sa kanila. Marami pong pwedeng sumakop sa kanila. Ano pong una niyang ginawa? Dahil committed siya kay God, ano po una niyang ginawa? Nanalangin po siya. And all the things, naging okay po. From the means, tama po ba? Yung mga nakatulong niya at nakatuwang niya, lahat po, sinupply ng Lord. And even sa kanya pong mga opponents. Tama ba? Hindi po smooth ang buhay ni Nehemiah. Hindi po smooth ang buhay ng pagiging isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Sometimes po, hindi pala sometimes. Madalas po, tayo po ay nasusubok. Amen po ba? Ako nga lang po sa school namin Napakabait ng co-teacher ko. Rona, timpi lang, timpi lang. Diba? Dapat po ganun tayo, timpi lang. Tama po ba? Dapat po sinasabi natin na yung mga pagsubok sa buhay natin, dapat po itinataas natin kay God. Amen po ba? Ako po naniniwala na sa buhay ni Nehemiah, katulad din po natin siya. Let us pray kung meron po tayong mga kailangan. Kung meron po tayong kapagsubukan sa buhay, itaas po natin sa Diyos.
At alam po natin na ang Lord ay hindi po sarado ang tenga para po tayo ay pakinggan. Amen po ba? Naniniwala po ako na ang Lord ay isang Diyos na handang makinig sa atin. Amen po? At hindi lamang po handang makinig, handa rin po siyang ibigay ang pangangailangan mo. Napakabuti po ng Lord. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos. At naniniwala po ako't nananampalataya na kahit po humaharap tayo sa napakalaking pagsubok ng buhay, tayo po ay kasama pa rin po natin ng Lord. Tayo po ay hindi iniiwanan ng Diyos. I remember po, alam niyo po ba yung the footprints in the sand? Kapag po hindi na natin kinaya, ano po sabi nung isang pares ng paa doon or ng talampakan doon? Ano po sabi niya? Andaya mo naman, Lord eh. Iniwanan mo naman ako. Alam mo naman ang bigat-bigat ng pagsubok ko ngayon. Ano po sabi ni God? Hindi kita iniwan. Binuhat kita. Yung nakikita mo dyan sa sand, the footprints, akin yan. Alam niyo po, napakadakila po ng ating Diyos. Napakalaki po ng ating Lord. Sabi nga po, heaven is my throne and the earth is my footstool. Pero siya po ay nagkasya sa puso mo. Amen po ba? How great is our God? How amazing is our God? Tayo pa ba ang hindi magiging committed sa Kanya? Tayo pa ba ang sasabihin natin, Lord, akala ko ba mahal mo ko? Tayo pa ba ang may karapatang magreklamo sa ating Lord? No, amen. Sa lahat po ng pagsubok ng ating buhay, isipin po natin ito ay isang challenge lamang na pinuprune tayo ni God. Alam niyo po yung refiner's fire, alam niyo po yung ginto na dinaan sa napakalakas na apoy at nagbabaga. Ganun po tayo para po maging isang magandang ginto sa paningin ng God. Amen po ba? I-accept po natin lahat ng challenge. Gayahin po natin si Nehemiah na no matter what happened, kahit marami nag-o-oppose sa kanya, naku, hindi mo kaya yan. Naku, hindi mo mabubuo yan. Naku, kukulangin ka. Naku, tatanggalan ka namin ng mga kasama. Pero hindi po siya natakot. Amen po ba? Nagpatuloy po siya sa pinagagawa ng Diyos dahil siya po ay committed person to our God. Amen po ba? Tayo po, sa ating mga buhay ngayon, isang pagsubok lamang ba? Question agad kay God? Hindi po ba nagiging unfair tayo? Amen po ba? Isang pagbagsak lamang sa exam? Na-question na natin ng God? Ay, hindi mo lang pagkakaroon ng trabaho, hindi lang pagtanggap sa iyo sa in-applyan mo, kinwestiyon mo agad ang God? Napakadali para sa iyo, sister. Napakadali para sa iyo, brother. Pero hindi mo ba nakita ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? Para sabihin mo yan? Amen po ba? Kung committed po tayo sa ating Lord, tayo po ay mananatiling committed. Amen po? No matter what happened. Sabi nga, dapat po we are still standing. Kung ano man po ang pinagagawa sa atin ng Lord. At isa po, ako po naniniwala po at nananampalataya. At malaki po ang aking pagsaludo at paggalang sa ating pong town pastor. Na si Pastora Diwani. Bakit po? Kasi po, isa po siya sa mga taong hindi bumagsak sa pagsubok. Nakita ko po iyon. Nakita po ng aking mga mata. Testigo po ako doon. Na kahit na anong mangyari, tuloy pa din. Tuloy lang sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Hindi mo naman laban yan eh. Laban ng Diyos yan. Sabihin po natin, hindi mo laban yan. Laban ng Diyos yan. Amen po? Kasi wala namang binigay ang Lord na hindi mo kinaya. Kaya dapat manatili po tayong committed kay God. Amen po ba? At naniniwala po ako na every time po na magkakaroon tayo ng pagsubok, every time po na magkakaroon tayo ng problema, naniniwala po ako na no one will shaken our faith to God. Amen. Amen po ba? Naniniwala po ako na wala pong pwedeng mag-shake ng faith natin. Ako po, every time po na nalulungkot ako, every time po na nanghihina ako, every time po na parang napaka-unfair ng buhay, lagi ko pong binabalikan ang cross of the Calvary, kung saan po namatay ang Diyos para sa aking kasalanan. Bakit po? Kasi doon ko po nararamdaman how precious I am to our God. Kung gaano niya binuwis ang kanyang buhay para sa akin. Kaya ko po binabalikan ang krus ng Kalbaryo. Every time po na parang wala na akong lakas, every time po na parang wala na nagmo-motivate sa akin to serve God, lagi po akong bumabalik sa krus ng Kalbaryo. Lagi ko po tinitingnan at tinatanaw yung ginawa ng Diyos sa krus. Dahil hindi po sapat
lahat ng effort ko, lahat ng mga ginagawa ko para tumbasan ang ginawa niya sa krus. Amen po ba? Ganon din po tayo. I challenge you po. Alam ko po sa ating kalagitnaan, hindi ko man po kayo kilala, hindi ko man po alam ang bawat pinagdaraanan ng buhay ng bawat isa. Naniniwala po at nananampalataya. If we are truly committed to our God, tayo po ay mananatiling nakatayo. Amen po ba? Amen. Next po. Ayan. Number 5, and I will end. Having a Christ-like attitude. Okay? We can pursue righteousness by having a Christ-like attitude. Pakisabi nga po, Christ-like attitude. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen po ba? Having a Christ-like attitude. Ano pong ibig sabihin nito? Tayo po ay maging kalarawan ng ating Diyos. Kung ating Diyos po ay hindi madaling mapikon, dapat tayo din. Amen po ba? Kung ang ating Diyos po ay hindi madaling magalit, dapat tayo din. Amen po ba? Kung ating Diyos po ay handang magsakripisyo, dapat tayo din. Amen po ba? Sabi mo nga sa sarili mo, dapat ikaw din. Napakalaking rebuke po para sa ating lahat, even sa akin po, na isang Kristiyano, sa ating po mga Kristiyano dito, na kailangan po natin magkaroon ng Christ-like attitude. Amen po ba? Hindi madali. Hindi po madaling magtika sa kabutihan at sa pagiging isang matuwid. Amen po. Amen po ba? O madali po para sa inyo. Diba? Hindi po madali para sa atin. Napakahirap po to have a Christ-like attitude. Ako po, I remember sa school namin, kapag nagkaroon po ng isang insidente, na isa po naming co-teacher, yung mga floating teachers po namin, sila po yung nagiging cause kung bakit yung mga parents namin sumusugod. Ako po bilang advisor, ako po yung humaharap sa kanila. Yung mga floating teacher po namin, wala. Pero sabi ko, Lord, sige na nga, Christ-like attitude. Ako na lang. Kahit hindi ako yung dapat, ako na lang. Pero alam niyo po, nakakatuwa po ang Lord. It all counts. Totoo po, it all counts. Lahat po ng ginagawa natin para sa Lord, nabibilang po yan. At nakikita po yan sa krus ng sa kalangitan. Amen po. Lahat po ng ginagawa natin, hindi po nawawalan ng saysay. Lahat po iyan nakikita ng Diyos. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang isa po sa mga naging motivation ko kung bakit po ako nagpapatuloy sa paglilingkod. Way back po ng tambourine pa lang ako. Ayan. Tambourine pa lang po kami. Yan. So, bakit po hanggang ngayon naglilingkod po si Sister Rona? Bakit po? Kasi bukod po sa talagang pamilya po namin, ang Kristiyano, okay? Isa po sa naging motivation ko, mahal ko po kasi ang Lord. Amen po ba? Na kahit anong mangyari, hindi mo naman kayang suklian ang ginawa ng Diyos para sa'yo. Alam niyo po, ang pagpasa mo sa board exam, ang pagpasok ko sa isang school, ang pagkakaroon ng trabaho, ang pagkakaroon ng pamilya, ang pagkakaroon ng stable financial, hindi po lahat yun sa sariling pagsisikap ko lamang. Amen po ba? Lahat po yun ay galing sa Diyos. Bakit ko ipagkakait ang buhay ko para sa Lord? Amen po ba? At having a righteous God, dapat po tayo mamuhay into righteousness. Amen po ba? Alam ko po ngayong umaga pong ito, marami pong na tayong natutunan. At nung nakaraang mga ilang linggo, ito pong dumaang isang linggo, alam ko pong marami po tayo naging challenge. Ngayon po, it is a reminder for us para po mamuhay sa righteousness. Amen po ba? Amen po ba? And in my conclusion, sabi po dito sa Proverbs 21 verse 21, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Ang sarap po. Tama po ba? Namnamin po natin. He who pursues righteousness and love, ano daw po ang makikita natin at masusumpungan natin? Life, prosperity, and honor. Amen po. Makakatagpo po tayo ng buhay na kaaya-aya at kasaya-saya sa paningin ng Lord. Prosperity, ipoprosper niya po tayo.
Kung tayo pa ay nag-work, mas ibibless ka pa niya sa iyong work. Honor, mas itataas niya ang dignidad at integridad na meron ka. Amen po ba? Let us pursue righteousness. Huwag po tayong manatili lamang sa isang bagay na nagtago lamang tayo sa isang bagay na hindi naman natin kayang ipaglaban. Dapat po, kung mayroon po tayong tatayuan, yun po ay pagiging isang righteous person. Amen po ba? Amen po ba? At napakalaking challenge po. Mind you, aking mga kamanggagawa at kapatid sa Diyos, napakalaking challenge po ang mamuhay sa isang matuwid na pamumuhay. Amen po ba? And this morning po, gusto ko pong i-offer natin lahat sa Diyos. Lahat po ng meron tayo. Lahat po ng nasa atin. Kung ano man po ang mga kabigatan na meron sa atin ngayon, i-offer po natin. Nothing is impossible to God. Nothing will be impossible to our God. Lahat yan na surpass na ni Lord. Amen po ba? And this morning, I want you to close your eyes. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay ngayong umagang ito. Hallelujah. Truly, God, that you alone. Tunay nga, Panginoon, na sa iyo lamang po, Panginoon, ang aming buhay. And no one can take your place in our heart, Lord. And this morning, God, because you are a righteous God, ngayong umaga pong ito, Panginoon, tulungan mo kaming mamuhay bilang isang matuwid na Kristiyano. Tulungan mo kaming mag-shine. Tulungan mong yung salt namin, Panginoon, ay kumalat. Nang sa ganoon, Lord God, ikaw ang makita sa aming mga buhay. Nang sa ganoon, Panginoon, maging righteous at karapat dapat kami sa iyong harapan. Father God, we acknowledge in ourselves that we are nothing, Lord God. We cannot do everything, Father God. We cannot do anything, oh God. We will not be righteous person, God, apart from you. And this morning, Father, patuloy na tulungan mo ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon. In every time, Lord God, nakakalimot kami na magbigay ng glory sa iyong pangalan. Hayaan mo, Diyos, na minsan pa ay kausapin mo ang buhay ng bawat isa. At minsan pa, Panginoon, ay patuloy na i-remind mo kami, Lord God, na we have to be in a righteous path, oh God. Hayaan mo, Lord, na sa aking mga kapatid ngayong umaga pong ito, patuloy, Lord God, na lalabas kami sa aming puk simbahan na ito, Lord God, na kung saan kami, Lord God, ay mamumuhay ng matuwid, Panginoon. Kami, Lord God, ay magiging example na isang righteous person, Lord. And our life will never be the same again, Lord. Dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. At alam namin, Lord God, in every single moment na aming paglakad sa matuwid na pamumuhay, Ikaw, Panginoon, ay aming kasama. Ikaw, Panginoon, ay nandyan para po sa amin. Salamat, Lord God, for once again reminding us for being a righteous person, for having a Christ-like attitude, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong kadakilaan at patuloy na ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Salamat, Lord. We touch no glory. In Jesus' name, amen and amen. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your
can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's try lift your hands and sing it from the top. Savior of my soul, I confide in you. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to you. One more time we sing. I live to worship, and I live to worship you. Oh, my Jesus, just worship you. The only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? And I love to honor you. I long to bring, that's right, my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. You are faithful, faithful, you're my God. Sing to him, church. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Oh, Jesus, you're
sure nothing shall separate us from the love of Christ. No tribulation, no heartaches, no angels, no demons. Nothing in this world can separate us from the love of Christ. We love you, Jesus. Open your mouth, just bless him this afternoon. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. Let's worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. One last time, take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord.